Isang matinding serye ng mga balita ang bumulaga ngayon sa internet, kung saan tila may mga naglantad na ng katotohanan laban sa gobyerno. Ang headline na nagpapahayag na, "Wag sinungaling Bonggit," ay naging viral at nag-iwan ng maraming interpretasyon sa publiko. Ayon sa mga ulat, nagpakawala ng isang matinding pahayag si Senador Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, Yiki O. Gigs. Ang kanyang mga naging pahayag ay tila nagpapahiwatig na nagbubulgar na ang senador tungkol sa mga maling gawain sa gobyerno. Sa kabilang banda, mabilis namang sumuporta si Vice President Sara Duterte sa kanyang kapatid na tila nagpapahiwatig ng pagkakaisa laban sa naging pahayag ng senador. Samantala, sa isa pang balitang naging mitsa ng mas matinding kaguluhan, may mga reports na handa ng kumanta ang isang FBI agent tungkol sa mga iligal na gawain sa gobyerno. Ang larawan ng tila censored na mukha ng FBI agent ay mabilis na nag-viral at nag-iwan ng maraming katanungan. Hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang tungkol sa naging pahayag ni Amy at Sara. At para sa naging balita tungkol sa FBI agent, ang lahat ay nag-aabang sa susunod na mga detalye ng kanyang pikanta. Yes. Ayan. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ako wala akong alam dyan, ha? Wala ho tayong alam dyan. Lahat ng mga salita na yan ang gagaling kay Mangga. Ay away magkapatid ito. Let's go. Ha? Wala ho tayong alam dyan. Wala tayong alam dyan. Gusto niyo ba ulitin natin ang sinabi ni Mangga? Ulitin natin. Baka hindi narinig nitong si Marcos Jr. Kakagising lang eh. O eto game. Ang sabi nila, talagang denied to death. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Di galing sa atin yan, ha? Galing yan mismo dito kay Amy Marcos na kapatid ni Bongbong Marcos. So, sino papaniwalaan namin sa inyong dalawa niyan? Kami dito ay mga mirod lang. Kami dito, sambayan ng Pilipino nanunood dito sa kaguluhan na to, nagbabantay. Ha? Unang pag-aresto kay Sen Bato nung nakipaghabula ng mga NBI dyan sa Senado. Utos ba ng Malacanang o natripan lang ni Melvin Matibag? Yung paglapag at pag-take off ng mga eroplano, mga commercial plane, diyan sa Villamor Air Base. Anong ibig sabihin nun? Paghahanda ba yon na anytime na meron dapat nakareding eroplano para mailipad sa Villamor itong si Senator Bato? Di ba? Akala nyo hindi kayo binabantay na sa bayan ng Pilipino, mga walang yaka kayo. Especially na ikaw, bangag, walang yaka. Kakagising mo lang, tutulog ka, tama yan. Game, tuloy natin. Malinaw ho yun, ha? Hindi galing atin. Galing kay Amy Marcos. Tuloy natin. Ba't namin gagawin yun? Ba't nyo gagawin yun? Kasi si Senator Bato de la Rosa talagang gustong ipadala dahig Netherlands. Bakit hindi nyo na lang kasi kasuyan dito sa Pilipinas? Ikulong siya dito sa Pilipinas. Bakit pinagpipilitan nyo na ipadala sa dahig Netherlands si Senator Bato? Ano ba talaga bang tinakasan na kayo ng bait? Sasama nyo. Kaya't ang masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba. Yung mukha na yan, papaniwalaan nyo. Yan din yung nagsabi na
Walang not in a million years makakapasok ang ICC dito. Ayun, si dating Pangulong Rodrigo Duterte nasa dahig Netherlands na. Yan din ang nagsabi na magiging 20 pesos ang bigas. Yan din ang nagsabi na walang papaniga sa China at Amerika. Ngayon, nagte-test fire na sila sa mga armas ng pandigma ng Amerika dito sa Pilipinas. Okay, ngayon pagka naniwala kayo sa sinasabi nitong presidente na to, para din ko yung merong siras, para din kayo mga merong tama sa ulo. Diba? Mantakin nyo, wala pa, sa pagkakaupo niya wala pa ho tayong naalala na lumabas na matinong katotohanan sa bunganga ng mama na yan. Mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyo naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. Talaga ha? At isa pa, Baka hindi naman ay totoo nais yan. kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Anak ng toko dapat para doon sa mga NBI nakipaghabulan dito kay Senator Bato, tanggalin mo sa pwesto. Dapat itong si Melvin Matibag, tanggalin mo sa pwesto. Wala palang utos sa'yo. Anong ginagawa nila sa Senado? Ito, sabi ni Amy Marcos diyan sa mga sinabi mo na. Do, amoy usok na sa lahat ng sulok. Oh. Di namin mahanap Oh. ang aming mga kapwa makinig ka, senador. bangag. At Langya hindi ka. kami Kapal na makapaglabasan. mukha mo. Ay, Oh. eto, ang sabi nila, Oh. talagang denied to death. Yan. Pero, ang sabi ng NBI agent, Oh. inutusan daw Oh, sila yan. Oh. personally Oh. and directly Oh. ni BBM. Yun naman pala, inutusan sila personally at directly ni BBM. Sino papaniwalaan namin dyan? Sabagay, pares lang naman pala kayong Marcos. Basta Marcos, mga perwisyo sa bayan. Wala kayong pagkakaiba. Kayong dalawang magkapatid. Mga perwisyo kayo. Anak ng toka. Pahinga na kasi kayo, mangulang nga kayo. Arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, Nako. basta. Maliwanag ko yun ha. Kaya itong mga sinasabi nitong si Marcos Jr. Nung narinig ko to, medyo diskumpiyado ako. Sabi ko sa sarili ko, ayan na naman. 20 pesos na bigas na naman to, lang yan to. Ayan na naman. Wala na namang kinalaman, tapos isusurrender sa ICC. Tapos ang dami natin nababasa ngayong maghapon, no? Sa Villamor Air Base, mga commercial plane, doon nag-take off, tsaka naglaland. Diba? Hindi naman yun, diba? Dapat di naman doon sila nagte-take off, tsaka naglaland. Napakaraming unusual na hindi, mapapaisip ka bakit nangyayari yan? Di ba? Kaninang umaga pa lang kinukutuban na tayo Doon sa pa lang natin, unang video natin, doon kay Manong Ted Pilot, kinukutuban na tayo Meron na tayong nararamdaman dito sa dibdib natin, hindi dahil sa kape. Tayo wala na, ubos na Wala na wala na. Diba? Hindi tayo, hindi tayo kinakabahan dyan. Yan ang ating kapangyarihan, yung kape na yan. Dahil wala nang kape, pagsalitain na natin si Marcos Jr. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung Malis na sila nag-comply. Palakpakan natin. Napahiya kasi kayo. 3. Pangalawang subok nyo na yan, huwag na kayong tumatlo, nakakahiya kayo. kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba? Sen Bato, labas ka na sa Senado. Labas ka na dyan. Balik lelo ka na. Walang yan ginulo. Pati Senado ginulo. Mga adik talaga. Ay talagang nagka-enkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula na? Naku, kasama adik. Kasama sa distab, anak ng to. Distab. Meron na po pala silang script kagad. Nanggulo sa Senado, tapos distab. Lakas ng...
Anak ng toka, kahit ayaw ko maniwala. Pambihira naman. Anong disturb yan? ng gulo. Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-aalala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok. Paano pagka pinakitaan ka ng ebidensya na dinidrill yung gate papasok ng Senado na di umano yung mga ahente ng NBI? Eh di pahiya ka na naman sa bagay, sa sobrang kabangagan yung ano pala dyan sa Malacanang, kahit nagsusumigaw na yung mga ebidensya na yung pagnanakaw sa kaban ng sambayanan na hindi makakabuti, hahabuli kayo niya pagkatapos ng termino nyo, ipagpapatuloy nyo lang. At saka dahil doon ay nagkaputukan, alamin po natin. Pahinga ka muna at bago mo alamin, matulog ka muna lang yaka. Punta ho tayo dito kay Mangga. Mangga ho tayo dito, Mangga. Yun. O bakit nagsisigawan? Bakit Ako nagsisigawan daw. Bakit bumalik na naman? Naku po, yan na. Nangyari? Hindi. Ba't maingay? Naku, bakit maingay? Ha? Ano na naman? Bata, ano? Sino nandyan? Okay. Andito nagki-clearing na yata. Sana naman matigil na at maging mapayapa na ulit dito. Kawawa naman yung usaan namin. Mga bulok yung baril, maliliit. Tapos, ayan. Talagang sinagupahan itong mga walang yanto na talagang, ayan, ang ingay-ingay pa. Nakikita ninyo. Ayaw magsilabasan. Nandyan pa talaga. Labas na kasi. Kaya magulo eh. Oy, next. Diyan. Nandito tayo, nagpe-press con sila. Naku, Yan. alin ba dito ang paniniwalaan namin? Talaga naman, lahat denied. Talaga naman. Sino nagpitos, nalusubin ang Senado? Bukang bibig ni Mangga. Talaga naman. Nga ka, Mangga. Lahat sila hugas kamay. Lahat sila hugas kamay. Ang tawag namin ang nagputukan. Sa hulot dulo nito, hindi ako magtataka kapag sinisi ang mga senador na nagpaandar, nagpasabog ng kung ano para lang lihisin ang pag-aresto ni Bato at ang impeachment. Nako, eto na naman tayo, flood control na naman. Nandito tayo, nagpe-press con sila. Nako, alin ba? Yun na naman. Ito, interview po ni Mangga. Nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa LEGI, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Subiri nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na Naloko na, nagkukokus pala. Tapos yung iba mga senador, itong si Gatchalian at yung iba pa ay nagbabakate ng kanilang mga opisina. Pambira. Alam nila. Kanino galing yung balita? Bakit itong mga to na may pakana, hindi nila alam ano nangyari? Anak ng Petro Garapata. talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinedelay. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami, mahinahon na nagkakaupos, pinag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila? Kaya ako nagtataka. Ang balita, si Senator Lore nakatanggap din ng abiso. Pero ayaw naman niya maniwala, ayaw niya kaming iwanan. Nagtataka ako bakit yung iba pinagsabihan. Ibig sabihin, may nakakaalam, meron din naiwan, katulad namin, doon sa putukan, sa mausok at talagang kinandado kami doon. Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nagputos, nalusubin ng Senado, na may 4 na nakakaalam. Ngunit kami, walang kamalay-malay. Ma'am, nasan kayo nagkaputukan? Dinig nyo? Ang lakas-lakas, nakakatawa nga kasi si Senator Joel. Ako sabi ko, putukan na yan. Sabi ni Senator Joel, taga-Bukaway ako fireworks lang yan. Anong fireworks? Kalakas-lakas sa tanlapit, papalapit ng papalapit.
doon sa amin sa office ni SP. Nagbibiruan pa kami, hindi kami maniwala hanggang pumasok yung mga employees na tataranta, tinaharang na yung mga pinto at nakakalapit na yung mga NBI o kung sino man ang nagpaputok. So talagang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Bakit naman isi-siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, maaresto si Senator Bato? Dapat sumunod lang sila sa Korte Suprema. Sinabi naman ng Korte Suprema, 72 hours may TRO na. Ano pang gusto nyo? O di kaya walang TRO. Maghintay kayo 72 hours. Huwag naman ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng senador ng Republika. Anong naramdaman niyo? Ano rin niyo putukan? Anong ginawa ninyo? Well, nagagalit ako kasi siyempre mga tauhan natin, tapos mga kapwa senador, bakit may nagpapaputok dyan sa labas? Ang kaba ko rin, dahil ang security ng Senado, very basic po, wala kami mahahaba. Ang balita, yung mga NBI, nagsidatingan talagang ang lalaki ng baril. Tapos ang balita pa, may helicopter daw na umaaligid kanina. Yun nga, di nagkakakabahan na talaga lahat ng mga tao dito. Tapos pinalabas pa. Mga information po NBI, kasi dinideny po ni Director Matibag. Hindi raw po NBI. Nakakatuwa naman kasi sila, lahat naman sila nagde-deny sina DILG, dumating pa rito, PNP, dinideny, si Matibag, kahit nakatatak NBI yung mga tao dyan sa papasok ng GSIS, na pilit pang nagdidrill, binubutasan na nila yung pagitan ng GSIS at ng Senado, binubutasan na nila yung pader. Kasi annex naman yung Senado dati nitong GSIS, may pasukan talaga dyan. Abay si Matibag, o kung sino man, ipaliwanag nila kung anong ginagawa nitong mga NBI nila. Bakit nagkalat sila rito? Sir, bakit binubutasan yung pader? Hindi ko na maintindihan di ba? Dapat may pahintulot dito sa Senado. Wala namang pahintulot. Kaya siguro na pumiglas binutasan na lang ng pilit. Tama ba yun? Kinausap naman niya si Alan, Peter, at sabi niya, hindi rin daw siya. Lahat na lang sila, hindi sila ang nag-utos sa paglusob ng Senado. Kaya ano ba ito? Flood control na ulit? Oo, ang nabalitaan. Lakas mo talaga mang orat, Senaimi. O, punta na ho tayo dito sa interview nitong si Prof. Malutikia. Grabe, ang dami hong ganap na kailangan kasi mapanood ng ating mga kababayan. Yung sinabi ni Amy, sinabi ni Marcos, ano sasabihin ng mga political analysts. Kailangan hong marinig yan ang sambayan ng Pilipino. Kaya naman, kung hindi ho pa kayo nakasubscribe sa PH Update, mag-subscribe na ho kayo. So like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. At wag ho kayo mag-follow dito sa FB page na to dahil wala ho tayong FB. Poser ho yan. Baka magpakalat ng fake news, tayo ang mapagbintangan. Mahirap na. Pakireport ho mga kababayan. Wala ho tayong FB page. Okay? Walang FB page si PH Update. Okay? Nasa YT lang ho tayo. Nasa YouTube lang. Kung gusto nyo mapanood si PH Update, sa YouTube lang ho tayo. Pag napanood nyo ako sa FB, hindi ho akin yan. Okay? Kaya itong FB page na to, pakireport ho dahil hindi ho atin yan. Poser ho yan, baka magpakalat ng fake news yan. Tayo mapagbintangan, mayayari si PH Update. Kaya pakireport na ho. Ay, wala akong problema kung re-upload o gamitin nyo mga video ni PH Update pero para gumawa ng gumawa ng page na PH Update ang pangalan at magpo-post ng kung ano-ano, magsishare ng kung ano-ano, mayayari ho tayo dyan. Hindi pwede yan mga kababayan. Kaya ho, di tayo gumagawa ng FB page dahil dyan sa mga kadahilanan na yan. Madali hong mga impersonate dyan sa FB. Kaya wag ho yan. Wag ho. Kung gusto nyo, sa YT ho tayo magkikita-kita. Pakireport ho mga kababayan. Game! Magandang hapon, Mar. At Prof, yan si Prof. Magandang hapon sa iyo. Ulakpakan muna natin to si Prof. Malu. Gusto natin yung maramdaman yung makita kung ano ang mga punto de vista ng mga analyst dito sa kaganapan. Yung mga tagapakinig at nanonood. Opo, magandang hapon, ma'am. Ma'am, ano po yung nakikita niyo po dito sa kasalukuyang sitwasyon ngayon? May tuturing na ba itong mayroong constitutional crisis? Oo, Admar. Nakakalungkot Naku, na nangyayari constitutional crisis na tayo. Makita natin na siguro nagulat sila na dumating si Senator Bato. Kaya nakita mo naman napakanipis ng majority ngayon. Maalis ang isa dyan, magiging 12. So
mahirap yung galawan, lahat very fluid yung political situation at sinabi na ng ICC na nasa sa estado, 'di ba? Sinabi ng tagapagsalita nila nasa sa estado kung ibibigay si Senator Bato. Ako nakikiusap, pwede naman natin yan litisin dito at ang ating Korte Suprema at ang korte natin gumagana, mabagal pero gumagana. So nakakalungkot na makikita na naman natin itong mga preparasyon na ito na ibibigay na naman ng isang Pilipino sa isang dayuhan na korte na hindi na tayo miyembro. Opo, dito po sa mga ganap na ito, kaya ba itong mapigilan? Parang in control pa ba yung, lalo na yung presidente po natin? Or tingin mo may basbas talaga dito po, Prof? Tahimik siya simula Lunes, di ba? Ngayon ay Miyerkules na. Yung pagiging tahimik hindi maganda kasi nakita naman natin kung paano sinisira ang institusyon ng Senado. Para ang Senado pasukin ng mga taga-NBI at ganun-ganun na lamang ang pagiging behavior nila, nakakalungkot yun kasi isang branch ang Senado. Parang sinasabi mo na walang respeto ang executive branch, na co-equal branch nila, at gagawin nila ang dapat nilang gawin. Hindi naman tumatakbo si Senator Bato sa responsibilidad. Yun nga lang, ang gusto lang niya, nagkaroon tayo ng resolution, nagkaroon tayo ng batas tungkol dyan sa mga pagbibigay ng mga Pilipino sa dayuhan. Sana hindi maulit yung illegal kidnapping or rendition na ginawa kay Presidente Duterte at ngayon ay gagawin sa isang senador ng bayan. Magandang hapon si MJ po ito. Sinabi po ni Senator De La Rosa na lahat ng ito ay politika. Ang mainit po na issue sa politika ngayon ay itong impeachment ni VP Sara Duterte. Dapat ang Korte Suprema magsalita na kasi dito, no? Na maglabas na ng TRO. Kung gusto muna nilang pag-aralan na kung meron bang jurisdiction, meron pa bang karapatan mag-implement ng warrant dito ang ICC, TRO na kagad. Diba? Ang dami pang bahala nga kayo dyan. Anong kaugnayan nito, ma'am, sa kaso ng Vice Presidente? Oo, malaking bagay yan, konektado yan. Kita mo, di ba, pinagbabatihan yung fourth tweet, sumagot na dyan yung dating Senate President, na kinabukasan, didinggin nila. Ito sigurado ko pagka naging presidente si VP Sara. Lang yan, magtago na kayo. Dahil may kalalagyan kayo lahat. Maraming makukulong. Sigurado ho yan mga kababayan. Pero hanggang ngayon, hindi pa dinadala ng House of Representatives. At ang rason nila dahil nagpalit ng liderato. Ano yun? Naghihintay sila ng pagpapalit uli? Nakakasuka at nakakasawa na itong pambabastos sa mga institusyon at ang talagang binibigay ang mga tauhan na kasama sa Duterte administration para humina ng humina ang Duterte camp, no, ang anti-Marcos opposition. Makikita mo lahat ito konektado sa boto ng Senado sa impeachment. Biro mo kung nagpalit tayo ng Lunes, magpapalit ulit tayo sa Lunes. Anong mangyayari dyan? The fact na hindi pinapadala ang napasa na nung Lunes na charges, impeachment charges, nakakapagduda dahil mukhang naghahanap sila ng ipapalit na Senate President na naaayon at sumusunod sa kanilang gusto. Opo, ito pang ganitong mga hakbangin, ma'am, na nangyayari sa kasalukuyang gobyerno as a strategist. Ito ba ay good or bad strategy pagdating po sa usapin sa world stage na nakikita po ng mga banyaga na ganito po nagkakagulo tayo sa Pilipinas? Alam mo, Yan ang gusto ng mga investor. Sir, nandito pala si Sir MJ Mondiar. Paano muna natin? Sir MJ Mondiar, saludo. Isa sa mga talagang kinabibiliban ho nating news anchor yan.
Napaka-ano ho niyan, napaka-husay ho niyan sa pagdating sa larangan ng broadcasting. At magaling ho, malinis maglatag yan. Pagka sa mga tanungan, idolo ho natin yan. Pisa sa mga pinapanood natin yan sa SMNI. Katatapos lang natin ng Sa mga hindi pa ho nakasubscribe sa SMNI Digital, baka napag-iiwanan na ho kayo. Sa mga nakasubscribe sa PH Update at hindi nakasubscribe sa SMNI Digital, mag-isip-isip po kayo dahil tayo ho dito, kukulang ho tayo ng mga impormasyon at update na lumalabas dyan sa YT channel na yan. Mag-subscribe ho kayo mga kababayan. Kasi yan, hindi pa nga natin nahuhusgahan kung paano tayo nag-host, kung ano yung mga commitment na ating nagawa. Pangalawa, ang ating ekonomiya ay nasa krisis at kailangang umutang ng trilyon para lang makahinga ang Pilipino. Pang-apat, wala namang ginagawang bukod tangi para ma-resuscitate ang ating flagging economy, no? So, hindi ko maintindihan sa ibang bansa pinoprotektahan ang mga Pilipino. Dito sa atin, ipinamimigay ang dating Pangulo at isang senador. So, anong may expect ng OFW na malaking contribution sa ekonomiya? Kung yung naibibigay yung presidente, naibibigay yung senador, yung ordinaryong Juan de la Cruz na OFW, kung bumalik, walang makukuhang tulong sa pamahalaan. Nakakalungkot. Apo, ma'am, sinasabi po ng administrasyon na umiiral pa rin ang rule of law dito po sa bansa. Ito bang, anong mensahe po, ma'am, ang ipinakikita nito sa pagtangkang pag-aresto kay Senator Bato? Sa mensahe po ng Malacanang na umiiral pa rin ang pagkakapantay-pantay at rule of law dito po sa prosesong gagawin sa incumbent senator. MJ, walang rule of law. Simula Lunes, wala tayong nakikitang rule of law. Sumugod ang NBI, merong nabugbog na miyembro ng OSA ng Senado. Chine-check mo ang bawat sasakyan na lumalabas sa Senado. May checkpoint ka malapit sa Senado. Yan ba yung rule of law? Bakit hindi nila protektahan ang isang Pilipino at kung may kaso, hindi ba nila kaya? Nasa poder sila. Lahat na lang ng mga tumutulong sa anti-Marcos na grupo, kinukulong. Pag may sinabi kang mali, ikukulong ka. Pag hindi nila ayon lang sa kanilang kagustuhan, kung ano-anong pressure ang gagawin sa'yo, hindi ko maintindihan kung anong rule of law ang sinasabi nila dahil the fact na sinugod ang Senado, that is rule of law. At hindi lumabas ang Pangulo para sabihin, huwag niyang gawin, itigil niyo yan, respetuhin natin ang co-equal branch. Walang rule of law. Opo, ang eksaktong sinabi po ni Yusek Claire Castro sa isa pong press conference ngayong araw, Prof. And I quote, ang nais lang natin ipabatid kay Senador Bato at sa lahat po na ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay patas, sumusunod sa batas at hindi karahasan ang pinapairal. End of quote. Ano masasabi mo doon, Prof? Ayan, fake news. Fake news. Ito talaga, best friend ni Prof. Malutigia. BFF niya yun si Auntie Claire. Yung BFF mo, Prof, pagsabihin mo, naknanto ka, nagkakalat na naman. Bakit? Nakita niyo kung ilan na ang kinulong, na kung ano-anong mga warrant ang binibigay. Nakita niyo kung paano na weaponize ang NBI. Dati marami nga lang NBI agents. Ngayon sila ang umaatake. Parang wala ng DOJ. Samantalang yan ay attached agency ng DOJ. Nakita nyo kung paano na lang bastusin ang mga tao at sinasabi na mali ang mga pananaw. Nakita nyo sa impeachment. Paano naging patas ang impeachment? May isang dating senador na footnote lamang na ngayon ay main witness. May Madriaga na ang supplemental affidavit ay hindi kasama dun sa complaint. Ibinigyan ng puwersa. Ang AMLAC ginamit. Kahit na sinabi ng isang bangko na mali ang ginawa nyo, sige, ginagamit. Ang COA, hindi nila sinasabi hindi pa tapos ang proseso ng appeal. Ito ba ay pagiging patas? Kung yan ay pagiging patas, edi magaling si Marcos.
Prof, si Admar po ito ulit. Sa tingin niyo po, napapanahon na rin na maglabas pa ng mas klaripika. Kasi ang isa pa sa mga punto dito, yung surrender daw po na sinasabi ng batas, yung laging kinukot, wala pa raw pong malinaw na patakaran kung paano ito implement. Unlike doon sa extradition po. Ang sabi ng mga sa legal counsel ng nitong si Senador Bato de la Rosa, unlike sa extradition kasi marami ng proseso na pwedeng pagdaanan po. Do you think na needed na rin dito na mailabas po para once and for all maging malinaw? Kasi parang first time din natin na magkaroon po ng ganito na ICC mismo yung maglalabas ng desisyon na hindi po isang estado. Alam mo yan, iniikot-ikot lang ng mga abogado eh. Clearly, it's an extraordinary rendition. No? Clearly, ICC is not a state. We are not under the ICC. No? Clearly, sinabi niyang tagapagsalita na it is up to the state, up to the Philippines to make, to surrender, kung yun ang gusto ng administrasyon, si Senator Bato. Ang akin lamang, kasuhan niyo dito sa Pilipinas. Ang dapat humusga kay Senator Bato ay ang ating korte. Ang dapat magsu ay yung sa feeling nila na aggrieved sila. Hindi yung lahat na lang cacophony of noise at sinasabi kasalanan. Saan ka naman nakakita ang EJK is a policy of government? May ganun ba tayo? Wala tayong ganun. So hindi ko maintindihan dahil paiba-iba na lamang ang kanilang mga ginagawa, paiba-iba ang storyline, paiba-iba ang naratibo, sa kagustuhan lamang na maalis ang mga Duterte at mga kasamahan ng Duterte at mapawala dito sa Pilipinas. Hindi tatahimik ang Pilipinas kahit nyo padala yan, lalong magkakagulo tayo. Lalo tayo Bakit magkakagulo. ba hindi upuan, pag-usapan at ayusin? Kasi kung pag-uusapan lang yan at aayusin, hindi na tayo magkakaroon ng take two ng Duterte. Biro mo pangalawang beses na ito and we will allow this. Nakakalungkot talaga. Prof, baka mas forthwith pa ito kaysa doon sa impeachment na hanggang ngayon hindi pa yata natatransmit mula sa House. Oo ha, at yun, ang issue nagsisirox daw, pwede mo naman padala ang anong tawag dito, ang soft copy at pag-usapan. USB na lang. Na-receive. Lagay na lang sa USB, di ba, Prof? Pwede naman yun eh. Ano ba problema itong mga to? Bakit hindi ilagay sa USB? Na. Alam mo, talagang may hinihintay silang pagbabago para bago nila maibigay ang articles of impeachment, iba na ang Senate President. Yan. Simple lamang. Politika lahat ito. Politika ang ginagawa dahil gusto nila walang Duterte sa 2028. Klarado naman yun from the very start. Prof. Malu, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong hapon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, ma'am. Tapos na po tayo kay Prof. Malu. Palakpakan nun natin. Ito si Prof. Malu. Isa sa mga iniidolo natin. Palakpakan nun natin. A round of applause. Dito na po tayo kay Doc Lorraine Badoy. Hi, good evening.